Dito na ngayon tayo sa Chiang Mai International Airport. Touchdown, Phuket, Thailand! Ang laki pala ng nabook natin. Van pala siya. Kasi sa Pilipinas, mahal to. Ang laki actually ng bed. Parang super king size, ganun siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakatabi lang natin. Ang refreshing ng ride dito, nakakatuwa. So, hinahanap natin yung yung clock. Yung famous yellow clock. Diyan sa Google Maps. Sabi ko, bakit parang dito naman na tayo? Tapos nasa taas na pala natin. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon sa vlog na to, mag-check out na po tayo dito sa ating hotel sa Chiang Mai, which is dito sa Moose Hotel Niman. At pupunta na tayo sa Phuket! Ayan! So ngayon, second time natin actually sa Phuket. First time natin is because before, kung naaalala nyo, is nag-cruise tayo with Dream Cruises. Tapos may stopover doon. Pero sabi ko, super quick yung nangyari doon. And meron talagang dapat na panahon ang pagpunta sa Phuket at ngayon natin yung ginawa kasi originally alam nyo itong part na to dapat Koh Samui na to, so ibang isla naman yon ng Thailand, pero sabi ko okay, gusto kong balikan natin ang Phuket para maipakita sa inyo ang Patong Beach area, tapos also yung mga iba pang pinagmamalaki nila, and also balikan natin yung Old Town, ganyan, at madami pang iba. Okay, so ngayon let's go na. Check out na tayo ngayon dito sa ating hotel. So, nag-book po tayo ng Grab. So, 3 minutes dadating na siya. And, ang bayad natin from here going there is 140 baht. Okay? So, meron tayong discount because of, parang nakaano tayo dito. Sa Pilipinas kasi, diba may Grab Unlimited. Dito nag-ano tayo ng travel pass. So, yun ang travel ha. Kapag pupunta kayo dito sa Thailand, may travel pass na tinatawag. Makikita nyo yun sa mismong application. So, magkakaroon kayo ng 20% discount. Max of ilang usage yun, and also 10% discount naman kapag ka normal transport, and yung 20% na sinabi ko, airport transfer yon. Okay, parang airport transport, ganon. Hintayin na lang natin ang ating Grab here. And before tayo magtuloy-tuloy papunta sa Phuket, gusto ko lang i-share sa inyo na yung experience natin dito sa Chiang Mai is super okay, super complete. And nadagdagan lang yung experience natin before. Kasi before po, meron po tayong ginawa sa Chiang Mai, which is nag-check-in tayo sa isang ethical elephant sanctuary. So ilalagay ko dito yung vlog na yun if ever, yung screenshot kung gusto nyo mapanood. And also, nagpunta din tayo sa mga iba't ibang cafes. Though hindi na natin siya pinuntahan ngayon kasi hindi naman na tayo that much makape. Pero if ever, kung gusto nyo mapanood naman yung vlog about sa cafe, lalagay ko dito, pa-pop up natin dito para makita nyo, scroll down nyo lang yung vlog. So, now, sa Phuket naman, since dito medyo ma-laid back part and also matempo lang ginawa natin, sa Phuket naman is more on beach side, more on island hopping, ganyan, ibang atake ang ibibigay naman ng lugar na yon kumpara sa ginawa natin sa Bangkok at sa ginawa natin dito sa Chiang Mai and also Chiang Rai. We're here guys! Andito na ngayon tayo sa Chiang Mai International Airport. And syempre, kapag kunyari sa Grab, tatanungin naman kayo ng driver kung sa international or domestic departures kayo bababa. Sabihin nyo domestic kung domestic at kung international ay international, okay? So before we continue, explain ko lang sa inyo na ito pong ticket, again, nabili natin siya sa trip.com. So, 5,751 pesos one way. So, with 20 kilos yon na baggage allowance. So, ang ating airline ngayon is Thai Vietjet Air. Okay? So, ito siya. Pakikita ko sa inyo na malapitan. So, 5,751 pesos. 4:15 p.m. pa yung flight natin. Then, ang dating natin sa Phuket ay 6:20 p.m. So, yun yung isa sa mga travel hack na gusto kong i-share sa inyo. But take note, yung ganitong sistema is gagawin nyo lang to kapag ka 101% sure na kayo sa travel dates nyo. Kasi medyo mahirap siya kapag kaka-cancelin nyo or i-rebook nyo, ganyan, okay? So, may time kasi na mas mura sa trip.com kumpara sa mismong website. Tried and tested na natin yan multiple times. Sinasabi ko sa inyo yan kahit o mga previous vlogs. So, let's go in na. Entrance 5. Dito tayo. Vietjet Air. Go. Yan. First time natin dito sa departures area. Ito siya. Pwede na kayo tayo mag-check-in kahit napakaaga pa. Okay, sige. Check-in na tayo. Let's go. Ito tayo. Vietjet Air. Hindi gaano madaming tao sa Vietjet Air kasi ito Thai Lion Air na tong part na to eh.
Alam niyo personally, medyo na-train tayo masyado ni Naiya. Kaya kapag ka mga ganitong klaseng effect is umaattend tuloy. Dumadating tayo sa mismong airport na mga 4 hours before. Ganon. Never. Kahit domestic pa, laging ganon yung pagdating natin. Pero kapag ka domestic, kahit guys sana mga 3 hours before, kaya na yan. So, super sureball na yun. Ayan, domestic check-in. Okay, so ang rule nila dito is 2 hours before ng flight ka mag-check-in. So 4:15 yung flight time natin. So 2:15 pa daw mag-open yung specific flight natin. So 12:45 PM pa lang. Napakaaga natin talaga. Meron dito guys, luggage wrapping service off. Ikutin na muna natin itong departures area. May time pa naman tayo. Domestic departures. Meron din sa taas. Okay. Meron ditong potato corner. A Filipino brand. Tignan nyo guys, umakyat tayo dito sa taas. Andito yung domestic departures na pasukan. And may mga cafes dito. Dito, Yes Coffee. Also, merong Burger King, Bonchon. Yan. Plus, sa side na to yung McDonald's. Ito yung second na chocolate dito, Sia Maya. Ayan guys, andito ngayon tayo sa Yes Coffee. Kasi tahimik dito. Ayan, meron pa mga upuan dito. And ayun lang sa baba, yung check-in counterpart. So, umorder tayo ng Thai tea. And also, meron tayo ditong cheesecake. So, matagal pa kasi hintayin natin, mga 2 hours pa. Kaya, mag-wait na tayo dito. Ito lang naman yung mismo dito lang naman sa harapan. Diba? Ganun lang siya kadali. Kaya, if ever kapag gusto nyo may tatambayan, dito lang kayo sa taas, sa second floor. Nakapag-check-in na tayo guys. So, Chiang Mai to Phuket. So, VZ416 yung flight number. And also dito, kanya-kanya na lagay ng maleta dito sa baggage screening. Hindi siya tulad dun sa ibang airport na dun pa lang sa check-in counter ilalagay. Dito, tayo ay i-screen natin yung mismong maleta natin dyan muna. Tapos kapag may nakita sila, kailangan nyo ayusin agad-agad. Parang it's giving nung nag-busan tayo sa Jeju. Naalala nyo yun? Yung chinek pa natin na medyo matagal. Parang ganun ang gagawin dito. Ganun siya. Super quick lang. Paglagpas ng mismong x-ray, okay na. Walang 5 minutes yung pag-wait natin. Ngayon, umakit na tayo sa domestic departures. Doon sa kanina nating pinag-aantayan. Doon kasi yung parang oily yung hawakan. Makahawak, para meron siyang guys, massage oil. Ganon. Grabe, hanggang yung handle nagtatay massage. Nakalagpas na tayo sa security check. Ito na itsura ng boarding gate area dito. May mga bilihan dito ng mga Thai goodies. Ito yung gate natin actually, gate number 5. Okay na, papasok na tayo sa loob ng aeroplano. Phuket! Boarding na! Welcome to Phuket International Airport. The local time is 5 minutes to 6 p.m. For your safety, please remain seated. Touchdown! Phuket, Thailand! So guys, andito na ngayon tayo. Medyo mahina lang yung boses natin kasi ang daming tao dito ngayon. Nahihiya akong todo ng boses natin. So now, kunin na natin yung maleta. So alam nyo ba, na-delay yung flight. Like, hindi na-delay mismong flight, pero na-delay yung paglabas dun sa aeroplano. Dahil nagkaroon ng technical problem. I'm not sure kasi tayo yung salita kung yung pintuan ng aeroplano yung nagloloko or yung tube na papasukan, ganun. Kaya medyo matagal, parang mga 30 to 40 minutes yung in-stock natin dun sa loob. Kaya ngayon, paglabas natin, wala na pong araw. Kasi 6:48 na papawala na yung araw na ito. Ito yung baggage claim area. Ito. Ayan siya. This is our bag. Yeah. Ayan o, official! Andito na ngayon tayo sa Central Phuket. Downtown Phuket. Central Phuket yan yung mall. Tanananan! Welcome to Phuket! Yan, so if ever kung gusto niyo ng mga maps. Hindi, maps ba to? Hindi siya maps pala. Ano to? Tourist welcome gift? Ay, ang galing. Sige, kumuha tayo. Turista tayo eh. Yan. Code siya. Sige. Ayan. So, nakalagay dito, merong discount code na 20% off. So, ita-type nyo lang welcome.
O, ayan, kahit di na kayo kumuha nito, i-type nyo na lang welcome. Diba? Dagdag tipid. Ito guys, yung mga money exchange area dito. Ayan, may rent a car. And also, ano to, mga hotel and tour, oh. Bubungad dito agad. If gusto nyo. Sa Fifi, sa Maya, sa James Bond. Palabas na tayo ngayon pero hindi ko na muna ibubook yung Grab para maikot muna natin yung arrivals hall area. Diba? For a comprehensive arrivals hall guide para sa mga first timers. Ito lang pala. Like, super liit lang pala. Akala ko malawak. So, dito sa side na to, merong luggage delivery and storage. Ayan. So, ayan, taxi, minibus. Mga nag-aalok ng taxi dito. 150 papunta sa town. And 180 naman papuntang Patong. Doon tayo sa Patong. Kasi yun yung kinuha natin. Di ba? Ayan. Anantara Vacation Club. Club Windham. Ayan. So, nilalakad lang natin. Wala na dito makikita. Di ba? Gusto niyo yun? Ayan. So, sa The Crib Patong tayo. Grab pick up point. Okay. HK82 eh. Medyo malayo. Ay! Oh my God. Ang layo niya. Ang layo. 811. 811 baht. My God. Ang layo. Ayan. So, i-type natin si welcome. Ayan. Nakakuha tayo. Oh. Ng 20% off. Ayan. 708 na lang. Ang laki na nabawas guys. Ayan na guys. Dito na ngayon tayo sa labas. So, ito yung may mga sundo-sundo. Ayan. It's giving Bangkok. Ngayon, lumabas na tayo. Papunta sa Grab pick-up point. This one. Dito siya, guys. Ayan, sa Grab. Yan. Guys, ang laki pala ng nabook natin. Van pala siya. Van pala yung nabook natin. Bakit ganon yung yung Just Grab naman nila 800, mas mura to. Gusto ko yung solo natin siya. Sige, dito tayo. Gusto ko yung solo natin tong isang buong van. 1,200 to guys. Malayo kasi yung hotel natin which is sa Patong Beach area nga, which is The Crib Patong siya. Wait, di ba tumubok sa aircon? Parang naman masusuffocate ako dito. Hello! Aircon? Aircon, please? Ayan. Tama na muna ay ba nang maging mahihain sa pagtatanong. Kailangan sabihin kung naiinitan. Tignan nyo guys kasi kung gaano kalayo ang hotel natin. Ang pinili kasi natin sa Patong area. Pwede naman kasing sa downtown dito sa side na to. Pero para, alam nyo yun, para ramdam natin yung vibe. Kaya mas pinili natin doon. Tapos yan, nag-check lang tayo sa Klook ng private airport transfer naman. So, yung sedan dito, which is Toyota Altis and also Vios, mas mahal pa, tignan nyo, 1,371. So, since yung atin, 1,200 lang. Ang laki naman, isang buong van. Kaya alam nyo, ang tagal ng biyahe kasi chinek natin 6:58 PM kasi tayo nakalabas doon sa mismong airport. And ang sabi dito kay Grab, ang estimated time of arrival natin is 8:11 PM. So, 65 minutes yung biyahe. Parang worth it na yung presyo. Worth it na yung presyo na 1,200 pesos. For that length na layo, na distance, no? Kasi sa Pilipinas, mahal to. Yung ganitong klaseng Grab na tapos ganun kalayo. Andito na ngayon guys tayo sa area. Ang tagal ng biyahe. Hindi ko lang binlog pero parang 1 hour. More than 1 hour actually. And alam nyo, in total, kasi chinek natin 46 kilometers po ang layo ng airport sa ating hotel. Ito na tayo guys. So, ito yung The Crib. The Crib Patong. Let's go. Open area pala yung yung front desk ko. Ito guys, itsura ng front desk dito sa The Crib Patong. Oh. Your room 507 on the 5th floor, naka. We give 2 key card. Okay. This one passport Wi-Fi. Tomorrow, if you would like to join our breakfast, 1 person 280 baht. Okay. You can pay here. Thank you so much. We have Ito guys, itsura ng lobby. Ayan, umakyat na tayo. Ito yung elevator nila. Yan. Sa 5th floor tayo na-assign. Opo.
Ayan, so room 507. And yung breakfast buffet, may bayad 280 baht isa if ever you want from 6:30 a.m. to 10:30. Ayan, so 507 tayo. Ito. This room. Yes. Now guys, let's do a quick room tour ng ating room here sa The Crib Patong. Itong room natin, super simple lang. So, after ng mismong pintuan sa side na to, andito yung tinatawag natin na open cabinet. May mga hanger dyan. And also, ayun po yung safety deposit box. Tapos kung gusto nyo magpalaba, meron dyan. And, ayan, yung refrigerator na may kasamang dalawang water. Tapos dito sa side na to, pasensya na, inilabas ko na kasi yung mga bag. And meron siyang coffee mate, Nescafe, and also tea, plus electric kettle, ilalagyan ng kape. Tapos may pa-menu sila dito. Ayan, kung gusto nyo umorder, so meron silang ganyan. So, until 14:30, restaurant order time. Ayan. So, yan po ang kanilang menu. Then, bawal po dito ang marijuana, durian, at manigarilyo. 2,000 baht po ang bayad. Okay? So, may extra storage din dyan sa baba. Dito naman sa side na to, ito po ang toilet. Ayan. So, typical Thailand toilet. What I mean by that is, yun super simple lang ng loob. And also, may pabidet dyan. Tapos, merong harang na ganito. And this is super helpful kasi hindi magiging messy kapag kunyari maliligo kayo, mababasa, ganyan. So, ayun yung shower. Plus, ayun na rin yung, provided na rin yung shampoo and bath gel. Plus, ito po ang sink. Hello! Ayan. Tapos, ayan ang mismong bed. Ang laki actually ng bed. Parang super king size. Ganon siya. So, ang haba oh. Mahaba siya guys in person ha. And also, yung aircon naman dito, grabe din. Kung merong king size, super king size naman to aircon na to. Parang feeling ko 2.5 horsepower yan. Super, ang laki guys talaga. And meron siyang upuan. So, umupo na tayo dyan kanina. Ano siya? Hindi siya yung parang bedside table lang. Upuan talaga siya. May kutsyon. Tapos, dito may bedside table din dito. Itong cortina na to, na ibubukas to ha. Pero, syempre, sinara natin siya. Tapos, ayan, meron pa TV. And also, ginagawa naman natin itong working area. And yung TV niya ay hindi smart TV. Oo, hindi smart TV. Plus, salamin. Ay, nadapa. Meron yung salamin. And ito, yung itsura ng saksakan ganyan. Though tayo kasi ganito yung gamit natin. And lagi yan, kapag kunyari nagka-travel tayo, universal power adapter yan. Ayan, tapos ito yung iPad and also yung laptop na ginagamit natin. Tapos dito guys, tingnan sa side dyan. Ito po ang night market na area. Ayan, sa baba dyan. Alam nyo, to be honest ha, one thing na napansin ko ngayon pa lang sa pag-stay natin dito, like wala pa tayong mga 30 minutes or so, alam nyo yung kabog ng mga speaker, yung boom, 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 boom. Ay, ang sayaw. Pero gets yung point yun, yung parang bass, yun, dinig na dinig dito yung kabog, guys. So, yun siya. Pero wala tayong naririnig na parang pinaka-lyrics, yung pinaka-kabog lang, yung parang, di ko ma-explain, pero I know na nagigets nyo ako. Kasi, dito kasi sa Patong area, medyo maingay dito, pero, tayong naririnig, yung beat lang talaga. Yun lang talaga yung ano natin. So yun, if ever, kung kayo po ay medyo hindi ganoon ka-comfy sa mga ganong klaseng pandinig, ang honest review ko dito, yun ay medyo ick for you guys for sure because of kung mababaw kayong matulog, kung naririnig yung parang kabog na ganun. Kasi parang maririnig mo siya eh. So, feeling ko hindi ito yung perfect hotel for you guys. Pero kasi namili tayo ng isang hotel na may magandang review. Maganda review niya. And also, nabasa ko din sa review na parang naririnig daw yung sa mga bar, ganyan. Though, wala tayong naririnig eh. Kaya pinok din natin siya talaga. And hindi naman tayo nagsisisi. Yun nga lang, yung beat lang na ganun. Kasi, I'm really sure may mga specific people na kahit yung beat ayaw nadidinig. So, may nadidinig tayong beat. Pero ito. Kasi, yung side natin, andito tayo sa side ng road. Merong dong side sa kabila kanina nung nakita nyo naman, na pinakita ko sa inyo. Kapag doon kayo sa side na yon, wala kayong maririnig, I think, for sure. Kasi tahimik dun sa side na yun eh. Andito kasi tayo sa side ng side ng night market area. Kaya ganun. So if ever, I think, pwedeng i-note nyo na lang or i-email nyo sila kung gusto nyo talaga din. Tong hotel na to,
na hindi kayo dito sa same location natin, which is sa night market side, sabihin nyo, doon kayo sa roadside, okay? Yan na guys, lumabas na muna tayo at kumain muna ng dinner, opo. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Andito kasi tayo sa side ng night market. So kung dito kayo sa kabilang side, I think hindi matidinig dito kung nandito kayo. So I think paswertihan lang. And alam niyo, mabango ha, mabango yung hallway. Mabango yung parang fabric con. Yung fabcon na ginagamit nila. Type natin. Ayan, sa 5th floor tayo na-assign. So, room 507. So, kung 507, 1, 3, ganyan. Yun, maririnig nyo. So, ngayon lalabas tayo quickly. Pero hindi pa natin fully i-explore kasi pagod din tayo. So, kakain lang tayo ng dinner sa labas. I don't know kung makakagawi tayo sa bandang night market na area. Pero update ko kayo. Ito yung itsura ng labas ng hotel. So, tingnan nyo. Hindi siya yung tulad sa mga ibang hotel na merong glass dito. So, talagang super open siya. And ayan siya, the Crib Patong. Ayan. Nalabas na tayo. Bilhin na natin lahat ng mga important things, of course. Tulad ng mga wallet, ganyan, passport. And observation natin, medyo maingay. Maingay dito sa Phuket. Hindi siya yung tahimik lang ng tulad ng Pattaya. Dito, parang maingay talaga. Ganon siya. Yun ang first impression natin. Ayan. Ito agad yung paglabas natin. Ganyan yung itsura. Oh, may rote dito. Nasa labas natin tong Bangla Boxing Stadium. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakatabi lang natin. So isipin nyo, andyan yung hotel natin. Hotel room. Tapos ito lang yung ito lang yung labas na kaya naman medyo maingay talaga. So dito lang tayo kakain muna. Di muna tayo mag-explore sa dulong part. So ayan, may mga 100 baht, deep fried shrimp. Oh, it's giving Taiwan parang ganun. Hello. Tapos dito, since nasa Phuket na tayo, mga seafood ang pagkain na pinagmamalaki nila dito. Hello, Sawadee. Hello. How are you, brother? It's okay. Okay, my friend. Ayan. No. Thank you. Ganun dito. Madaming mga maglalapit sa inyo, guys. Para ng kumain, ganyan. Yung pa naman yung medyo hindi tayo marunong tumanggi sa mga ganun sa lapit ng lapit. Like, aalokin ka nila. Pero respectfully lang kayong umayaw. Ayan yung mga ganyan. Hello! Ayan, tingnan nyo, yung salmon, 100 baht, ganon. Puro mga isda-isdaan talaga siya. Tapos ito mga sushi, 10 baht. Ayan, ganon, 15 baht yung iba. Ito, 30 baht yung ganyan. Tingnan nyo. Ito, 20 baht, 10 baht, 20 baht. Ayan, chicken, no? Parang gusto natin to. Grabe, chicken pa din. Parang feeling ko bili tayo ng ganyan tapos salmon, no? Tingnan nyo. Cheesy potato. Uso talaga dito sa kanila yan, yung parang potato na ganyan. Magkano siya? Okay, may mili ng topping, so depende. Ito yung baked potato with butter, 99 baht siya. Tapos mga roti. Mahal na roti dito, 99 baht. Ayun ganyan dito. Mga buko. Coconut ice cream. Mag-ingat lang kayo, guys kapag ka nandito kasi dikit-dikit. Tapos alam niyo yung mga valuable things nyo. Talagang dito neat yung ingatan. Ayan, Muslim pancake. Halal siya, Walang price na nakalagay. Ay, ito, tingnan nyo, 60 baht. Chicken, tapos may rice na nakasama. Tapos ito, ganyan. Mga halal yan. Ay, ito, tingnan nyo. Nag-prepare ito ng salmon dyan, 79 baht. Ganyan siya. Ito, 199 baht. Fresh salmon. Ngayon yung mga alak. Ang init, guys. Init dito. Ayan, meron ditong oyster. King oyster.
Walang presyo nakalagay. Ito, 100 baht naman to. Ayan. Alam niyo, perfect na perfect dito sa mga ganitong pagkakataon tong bag nating pack safe. Ito, mga ihaw-ihaw, oh. 15 baht yung pinakamura. Ayan. Hello! Ah, ito, may mga ulam-ulam, oh. Ganyan siya. Hello! Uno din. Ayan. 30 baht. Kakatuwa naman. Meron pa dito. Haba! Ayan o. Tom yum, 100. Dito, pama ni ha. Yung mga stewed pork leg on rice. Walang price na nakalagay. Ah, ito mga ano. Ay, bawal mag-photo and picture. Ito mga potato. Ito mga chicken-chickenan. Ayan, chicken. Ito na may mga milk tea. 50 baht. Iced coffee, Thai milk green tea. 50 baht lahat. Ayan siya. Ito din, oh, 30 baht naman to. Tapos 20 baht yung ganyan. Tapos itong mga inihaw, 20 baht. Tapos ito yung ano, parang longganisa. Sour pork sausage, tapos pork sausage, 25 baht siya. Bili tayo ng pork sausage, guys, and also isa lang muna. Pumili lang tayo ng isa para yung iba, sa mga ibang store naman natin bibilin. Mag ano tayo? Chop ng order. Para mapagkasya natin ang ating pera. Ayun na, nakabili na tayo. So, alam nyo, naghahanap nga ako ng pad thai. Wala tayong makita pad thai dito eh. This please. Okay. Yep, thank you so much. Kapun kap. Yep, chop please. Take away. Take away please. Ayan, 60 baht lang siya. Make plastic. Okay. Okay. Yeah. Bumili din tayo guys ng isang mango sticker rice. Walang kasawa ang mango sticker rice. 60 baht naman to. Nakaka-overwhelm. Daming mga options dito. Nakakatuwa. Pero, ang na-observe natin, first impression, is merong slight na kamahalan dito kumpara sa mga nakita natin sa Chiang Mai and also sa Bangkok. Parang mahal siya. Kasi 60 baht agad yung roti. 50 baht lang siya sa Chiang Mai at Bangkok. Though baka dito sa area na to natin yun. Titignan pa natin sa mga susunod na area sa mga susunod na araw. Sarap din yung mga tinda dito. Mga pinirito at inihaw. Welcome to our hotel. Again. Ito. Crib. So yun yan, dito sa side na to. Meron mga travel agencies. Grabe, ang maingay pala itong boxing stadium na to. Hindi bar na naririnig natin yung beat. Diba tinatanong sa TikTok kung sino daw may hawak ng beat? Hawak ko ang beat, ganyan. Ngayon sila po ang may hawak ng beat. Okay guys, so now, papakita ko lang sa inyo itong mga nabili natin. So meron tayong mango sticker rice, worth 60 baht. Tapos itong parang longganisa, worth 25 baht. Tapos, meron tayo ditong hotdog, worth 20 baht. Tapos, ang chicken na worth 60 baht. Okay. So, yun siya. And alam nyo, napakainit pa niya. Pero alam niyo amoy ng ano? Amoy ng Kanto freestyle chicken. Ganun, Kanto chicken. Ganun yung amoy niya. Okay? Sarap. Sarap. At least hindi hangin yung loob. Okay yung hotdog. Pero don't expect na parang ano ha. Parang tender juice yung lasa. Hindi siya ganun. Tapos ito, nakita ko kasi doon, merong pork sausage, tapos merong sour pork sausage. Feeling ko yung mga nabibili natin na nakaraan is sour pork kasi medyo maasim sinasabi ko sa inyo, di ba? So ngayon, itry natin to. Sana naman hindi maasim. Hindi siya maasim nga. Pero, hindi pa rin ganun ka-garlicky yung parang sa atin sa Pilipinas yung lasa. Pero mas masarap na to kumpara sa mga natikman natin sa Bangkok at Chiang Mai. Mas okay siya. Yung hotdog kanina, i-rate natin siya ng 8 out of 10. This one is 8.5 out of 10.
Ito nakikita nyo kinakain natin, dinner natin to. Nakapag-lunch ba tayo? Oh my God, di pala tayo nakapag-lunch! Kaya pala! Kaya pala gutom tayo! Good morning guys! Today's another day. At ngayon, pupunta tayo sa Phuket Old Town. And nag-book na tayo ng Grab actually. So, ang babayaran natin is 267 baht. Alam nyo, yung 267 baht is Grab car siya. Tapos, yung mode naman na Grab bike dito is 127. So, sabi ko, yung difference hindi ganoon kalayo. So, sige, mag-Grab car nga lang tayo. Plus, if ever, kung gusto nyo naman ng smart bus, ilalagay ko dito yung screenshot na itsura ng Phuket Smart Bus. Alam nyo, merong option na ganyan, pero magta-transfer pa kayo doon sa Patong bus stop. Doon muna kayo magsisimula. So from here, kailangan nyo din mag-grab bike, and also from there, mag-iintay kayo ng bus, going doon naman sa mismong area. So might as well, kung gusto nyo na for convenience purposes, or kung yun ang mas priority nyo, mas convenient, and also yung hindi ganong hassle, grab car ang best option. Guys, for some reason, ayaw ng Grab. Like, nakailang tayo, kinakancel nila. So, nag-try tayo naman ng Bolt naman. Nakakuha tayo sa Bolt. So, 300 baht naman sa Bolt. May kamahalan lang sa site, pero it's okay. Let's go. Ito siya. So, taxi-taxihan pala yung itsura. Sawadee-kap! Sawadee-kap! So, 36 minutes yung biyahe natin papunta dun sa Old Phuket Town. We're finally here. Ibinaba na tayo ngayon dito sa Old Town Phuket. Ito yung ating Grab. And dito tayo ibinaba sa harapan ng harapan ng Starbucks. So if ever, kung ang i-input nyo sa inyong application is Old Town Phuket, dito nakapin yun. Okay? Sa area na to. Ayan. And super sulit din nung nung binayad natin because of 30 minutes yung biyahe. Ang tagal! Tingnan nyo. Ito yung makikita here. Manap na muna tayo ng brunch place, guys. Kasi anong oras na, di pa tayo kumakain ng breakfast. Ano po? Kailangan Thai food. Thai cuisine ang ating hahanapin. Ito na, nahanap na natin itong Tu Cab Cow Restaurant. Nakita natin ito sa TikTok. So, 80 meters lang yung layo niya from us. Ang refreshing ng vibe dito, nakakatuwa. Dito tayo kakain. Tu Cab Cow. Let's go! And this is a Michelin restaurant. Ayan. Ito siya. Ito guys, yung itsura, wala pang ganong tao. Ayan. And I'm so happy because of hindi na natin need pumili. Ito yung menu niya. Tingnan nyo, yung Thai papaya salad dito is 120 baht. Yung tom yum is 220 baht. Tapos ayan, meron din sila mga stir-fried morning glory, 140 baht. Ayan. Crab omelette nila is 210 baht. Itong may fish nila deep fried na fish is 610 baht. And so on. Okay? So wait, bigat ng menu. Bigat. Ayan siya. Tapos, dito naman, meron yung favorite nating Roselle juice. Ito yung order natin. Roselle juice is 70 baht. Thai milk tea is 85 baht. Tapos mayroon din silang, ayan, mango sticker ice nila, may kamahalan na 260 baht, opo. Yan, so may mga beer din. Ayan. So, ang in-order natin, tapos na umorder tayo ng isang crab omelette, isang tom yum, tapos isang rice, and also Roselle juice. Yun ang ating brunch. And nung nagbabasa-basa tayo online, ang pinaka-the best na lagi in-order ng mga tao dito is tom yum. So, tikman natin. And yung tom yum nila, walang other option. Medyo maanghang daw talaga. Yun talaga siya. Pero yung crab omelette, mayroon silang sinabing option na pwedeng gawing maanghang ganyan. Pero sabi ko, no, I don't want na maanghang ganyan. So, 5 minutes daw yung serving time. Let's go. Ito na guys yung order natin. So, mayroon tayo ditong Roselle juice. Tapos ito yung tom yum. Ayan, mainit pa. And also, ito yung crab omelette. Tapos, ito yung rice. 30 baht na rice. Maliit lang pala yung rice niya. Diba? Mukhang masarap yung tom yum. Oh, tignan niyo, itsura pa lang. And guys, so the moment of truth. Let's sip muna. Medyo maanghang siguro siya kasi yung kulay pa lang, red na red eh. Ayan, sarap Lord. Ang sarap. Guys, ang sarap pa ng halong biro. Ang sarap.
Teka yung rice, gano'n na natin agad. Huwag na natin dakot-dakotin. Alam naman natin na makauubos natin yung napakaliit na rice na to. Tapos this one, tikman naman natin. So ito naman crab omelette. Ayan. Sarap din. Guys, ang sarap parehas. One more. Dito. Sige, kumain na muna tayo para masabi ko sa inyo yung verdict. Okay? Okay, so guys, tapos na tayong kumain. Yung tom yum and yung crab omelette, masarap parehas. Pero we need to rate it. So, yung crab omelette, okay siya. Pero parang for me, ang mahal niya. Pero since crab omelette siya, which is crab mismo yung gamit, parang reasonable naman yung pagkamahal niya, okay? So, i-rate natin siya ng 9 out of 10. Okay, hininaan ko kasi may katabi tayo, waiter. So, aside from that is yung tom yum naman. Yun yung tom yum. So, yung tom yum, naubos na natin. Natira na lang sa loob yung parang loyal-loya, ganyan. So, i-rate natin siya ng 10 out of 10. So, alam nyo, yung tom yum dito sa restaurant na to is Ivan DJ approved. So, type natin siya, masarap siya. Ang nagustuhan ko sa kanya, parang yung pinakasabaw niya. Di ba may coconut milk yun? Parang right amount lang yung mixture niya. Tapos yung medyo may kinda sour na super solid, parang premium yung ingredients talaga. Plus, hindi siya tinipid kasi binilang natin kung ilang hipon. Naubos na natin. Ayoko na ipakita sa inyo kasi uubusin pa natin na may pinakasabaw. So, 8 pieces na hipon po yung kasama dito. Though, pagka nagpunta kayo, hindi ko alam, baka mag-inflation or what. Maging 7 na lang ganyan. So, masarap siya. Guys, try nyo if ever kung pupunta kayo dito. Ito namang Rosel drink, ayan. Mas masarap yung natikman natin sa Bangkok before. Pero, yung pinaka-food, okay siya. Masarap siya. Okay? So, yun lang naman. And magbabayad na ako. Ito, lakarin lang natin ang dire-diretso para makarating tayo dun sa iconic yellow clock. Ito guys, sa Phuket Old Town, nakikita nyo dito, karamihan sa mga buildings dito is a mix of European and Chinese design, which is ang tawag dun is Sino-Portuguese na architecture. Pero, alam nyo ba, noong sinaunang panahon, ito talaga yung main commercial area ng Phuket, ganyan. Then, kalaunan, nag-boom na yung beach tourism dito. Kaya karamihan sa mga tao, depende sa style, nahahati yung pagdedesisyon kung dito sa Old Town area magi-stay or sa Patong. Which is tayo, sa Patong tayo nagpunta. Pero, kung mapag-o-obserbahan naman natin at kung tatanungin yung opinion ko kung may regrets ba ako na magstay doon, wala naman, pero maganda din magstay dito sa mismong Old Town. Kung bibigyan ng pagkakataong umulit sa Phuket, dito naman yung pipiliin natin. Parang yung yung Patong Beach area, pwedeng kahit i-day trip na lang, ganun. Tapos dito yung pinaka parang base, ganun. Nyo guys, kanina naglalakad tayo, hinahanap natin yung yung clock, yung famous yellow clock. Diyan sa Google Maps, sabi ko, bakit parang nandito naman na tayo? Tapos nasa taas na pala natin, yung pinakita ko sa inyo kanina. And also sa baba niya, meron itong museum na free lang yung entry. Ngayon, tara, pumasok tayo. Maximize natin yung pagpunta natin here. Oh. Thank you. Thank you. Ayan natin yan, Museum Phuket. Tingnan natin. Ito niya, Phuket toilet. Paano tayo papasok? So, ito lang. Sarado kasi yung taas. Hindi daw pwedeng umakyat. So, ito lang yung makikita. Phuket toilet talaga yung nakalagay. The civilization of the latrine. Toilet lang pala to. Ay! Toilet lang pala. Kala ko naman museum naman itong papasukan natin. Toilet na pala naman ang loob.
Ngayon, naglalakad tayo guys sa puntang Talang Road. Yun yung sikat na street dito sa Phuket Old Town na kung saan napakadami mga colorful buildings sa ganyan. Mas maganda dito guys, sa side na to. And let's go. Nakaalala ko, dito tayo guys sa side na to. Yung naka-cruise tayo sa Dream Cruises, dyan tayo ibinaba. Tapos dito naman sa side na to, yung sikat na street. The Talang Road. So dito kayo makakabili ng mga iba't ibang mga products about Thailand. Ayan, mga magnets, mga keychains. Also, ayan, may mga tour din dito, mga travel agencies. Alala ko, nung January lang nandito tayo. Tapos nakabalik agad tayo ngayon. Tadaan! Alam nyo, dito sa Phuket, ang napansin ko personally, though guys, this is not legal in the Philippines disclaimer lang, napakadami dito nagbebenta ng weed, ng mga marijuana, ganyan. So if ever, baka dun sa part na yun, ma-culture shock yung some of you kapag ka nagpunta dito. Like, ang dami yung tingin nyo ito. Meron dyan. Meron dito. Tapos, ang dami ding mga cafes dito. Ganyan. And also, massage parlors. Yun, the iconic elephant pants. Pambata. Small. 100 baht. Yung ang ganda ng buildings, oh. Cute nito, mga damit pambata. Oh. Ang dami elephant pants na terno. Ayan. Tapos, kung ito yung anak, para sa mga nanay. Baby girl naman ito. Ito na naman yung mga damit na magkakamukha na sinasabi ko pantulog natin. Ay, ang ganda naman ng print na to. 299 baht. Ayan. Ay, ang ganda ng tela na to. Alam niyo yung tela binibigay niyo, parang lalagyanan sa atin ng flower. Ay, no photo. Bawal. Pag bawal ang photo, hindi natin ma-vlog. Ayan, mga polong iconic. Meron tayong ganyang polo. Suot natin sa mga susunod na araw. Ito aesthetic, oh. Mga ganyan. Oh, tas XL pa, kasya sa atin. Lakas mga Korean naman ang damit na to. Hello, it's okay. Thank you so much. Basically guys, dito sa Phuket Old Town part, pwedeng-pwede kayo dito mag-shopping, ganyan, pasalubong, also mag-cafe hopping, mga restaurants, ganyan. Yun ang dapat yung i-expect pagka dito kayo sa area na to. Ang cute naman ito. Paano siya buksan? Pero 250 ba to? Ang cute. Diba? Ayun. Ay, ganun. Ay, na meron din sila mga plaka-plaka dito kung gusto nyo. Thailand! Bangkok, Thailand! Singha, Chang, Leo. Ito guys, yung magandang eskinita dito. May hinahanap tayo, Hey Mango eh. Hey Mango! Mango! Hey Mango! Ayan, ito yung Hey Mango. Tingnan niya, star-studded siya. Pero dapat pila tayo. Gusto ko na sa lahat ng nakapila tayo lang hinagpayong. May kamahalan ng slight guys tong Hey Mango na to. Kasi tignan nyo yung mango smoothie niya is 120 baht. Tapos yung fresh cut mango naman is 100. So na guys, yung famous mango smoothie. Wait lang, hirap na hirap tayong hawak. Sarap! Yun nga lang, wala siyang wala siya nung parang mga milk na gano'n, super fresh. Tapos meron pa kutsara if ever kung gusto nyong sungkit-sungkitin tong mangga na nandito. Tapos may pabulaklak na design na ganyan. Daming nakapila, oh. Kasi sikat to eh. Alam nyo guys, yung binibigay na vibe nitong street na to, kahit naman yung mismong Old Town, alam nyo yung vibe ng Arab Street. Parang ganun. And Haji Lane, yung area na yun sa Singapore, ganun. Ganun. May ligay mag-picture dito, oh. Sa may mga bula-bula na orange na yan. Maligay dito.
we're back here na guys sa ating hotel room. So, nag-grab lang tayo from there sa Phuket Old Town going dito sa hotel. So, 230 baht yung binayaran natin. And ngayon, before we end this vlog, is i-share ko muna sa inyo yung thoughts natin quickly about sa ating experience sa pagpunta here from Chiang Mai. So, nag-domestic flight po tayo, okay? Number 1, gusto ko lang i-share na super dali lang nung process ng check-in, security check, ganyan sa mismong airport. Super relate tayo sa mga nangyayari kasi parang ganun lang din yung nangyayari kapag kunyari pumunta tayong Boracay, ganyan. Mabilis lang yung process. And next naman is yung pag-arrive natin dito sa Phuket. Yun lang ang medyo may kamahalan ng part a little because of napakalayo po ng airport dito sa Patong Beach area. So, if ever kung doon kayo sa Phuket Old Town, medyo malapit siya ng onti, pero malayo pa din eh. So, ilalagay ko dito sa screen yung layo ng airport papunta sa Phuket Old Town. Tapos, ilalagay ko din naman dito sa screen yung layo from doon sa airport going here sa ating hotel sa The Crib, Patong Beach area. Okay? So, pwede kayong mag-book ng iba't ibang klaseng mode of transportation. Pwedeng Bolt, pwedeng taxi doon. So, ilalagay ko naman dito yung presyo ng taxi. So, yan po yung kapag kunyari magta-taxi kayo. So, tayo, ang case natin is nag-book tayo ng Grab. Grab SUV binook natin. So, akala ko ang dadating lang is yung parang normal lang na kunyari Innova yung itsura, ganyan, or Fortuner, parang mga ganun. Pero guys, ang dumating is van. So, solo natin yung van, tulad ng nakita nyo sa mga previous clips. And, okay lang din yung experience natin. So, parang 1,200 plus yung biniyaran natin. Pero alam nyo, kung tutuusin ang mura niya for that distance, 46 kilometers eh. 46 kilometers yung layo ng biyahe natin. And, solo lang natin siya ganun. Isipin nyo, kung apat, tapos van, tapos ganun. Sulit na siya. Nasusulitan na ako sa kanya. And also, nag-check din naman tayo sa Klook ng mga private airport transfer. Mas mahal. Sedan pa yon 1,400 pesos, 1,300 pesos, ganyan. So, makakatipid kayo sa Grab. And tulad ng sinasabi ko sa mga previous Thailand vlogs, ang dami nagsasabi sa atin, Ivan, mura yung Bolt. Ivan, mas mura yung Bolt kaysa sa Grab. Pero always compare because of sa case natin, never pa natin nakitang mas mura si Bolt kaysa kay Grab. Pinakikita ko sa inyo sa mga ibang vlogs natin yan na mas mura lagi si Grab sa case natin, okay? Pero baka mamaya mas mura sa inyo, check nyo yung application nyo, okay? So, yun siya. And ngayong araw naman, di ba nagpunta tayo sa Old Town from here naman sa ating hotel. Merong iba't ibang ways. May iba't ibang ways para makapunta doon sa Old Town, which is yung sikat na hindi beachside. So, merong tinatawag sila na parang jeep. So, ilalagay ko dito yung itsura ng picture. So, kapag gusto nyo, 40 baht lang yan, yung sasakyan na yan. So, yun ang pinaka-cheap na way from here going doon. Next naman is yung smart bus. Ito naman yung itsura niya. So, 100 baht naman ang babayaran dyan. Next naman is yung Grab bike. Ito naman ang itsura ng Grab bike. Ayan. So, itong Grab bike, medyo hindi ko ito i-recommend. Sinasabi ko lang sa inyo para may knowledge kayo about sa ganitong klaseng sistema. Kasi para siyang angkas sa atin. Pero kaya hindi ko siya nire-recommend. Kasi guys, dito sa Thailand, wala sila ng sandalan. Yung parang, di ba sa atin sa Pilipinas, yung mga Move It, merong sandalan sa likod. So, makakasandal ka. At least dito wala. Plus, ang medyo risky part is, dito po sa Phuket, yung pag-transfer from Old Town going dito sa Patong Beach area or vice versa, mga bundok yung dadaan. I mean, merong pababang ganyan, may tataas na ganun, may gaganyan. So, parang medyo nakakatakot siya kung baka mamaya gaganon. I don't know. Pero, kung sanay kayong mag-bike at gusto nyo makatipid ng extra, is mag-bus na lang kayo or yung parang jeep na sinasabi ko, huwag na din kayong mag-tricycle. Hindi ko siya i-recommend. Pero kung gusto nyo ng super smooth, hassle-free, ganyan, naka-aircon pa kayo, is ang i-take nyo is Grab car. So tayo, parang mga 200 to 300 lang naman yung babayaran kapag magka-ano kayo, pagka mag-Grab car kayo, okay? So yun lang naman siya, and ang observation natin dito sa area natin, itong hotel natin, ang katabi po niya kasi night market part. So kapag kagabi, mga bandang hanggang 10 PM, maririnig niyo yung tugtog-tugtog, yung beat, yung parang yung beat, yun yung madidinig niyo. Pero after that, kasi nagsasara na siya, so wala na kayong maririnig at all. Makakatulog din naman kayo, opo. Ganun siya.
Tapos ang honest review ko dito sa hotel natin, yung wifi niya mahina, hindi siya ganoon kalakas, okay? So if ever kung naghahangad kayo ng mabilis na wifi, hindi mabilis ang wifi dito sa hotel natin. Though, ang nakikita ko kasi sa reviews, may mabilis daw na wifi, baka mamaya yung hotel room lang natin yung medyo may dispalighan na naganap dyan na hindi maganda siguro yung location talaga ng ating room. So, yun lang ang honest review natin dito. Pero okay naman siya, super simple ng hotel natin, hindi siya ganoon ka-fancy, pero to be honest, iba yung itsura niya doon sa social media at iba yung itsura niya dito in person, pero maganda pa din. Maganda pa din siya, makikita niyo naman, ayan, okay? So, hindi nga lang siya ganoon kaliwanagan kapag kagabi na, yung wala nang natural na sunlight na ganito, is hindi na siya ganoon kaliwanag. Pero at least ngayon, nakikita niyo pa tayo clearly, di ba? Ganyan. So, kung tatanungin niyo ako, Ivan, saan maganda magstay? Diyan ba sa pinagstayan mo sa Patong o doon sa Old Town? Kasi nakapunta na tayo dito, second time na natin. So nakita na natin yung Old Town part. Nung nag-cruise lang, yun lang yung part na nakita natin. Tapos ngayon, bumalik ulit tayo doon. Tapos dito, parang kung papipiliin ako next time siguro, doon sa Old Town, parang mas gusto ko sa Old Town. Kasi parang sinabi ko ganyan, tahimik dito, may Sunday night market din naman sa Old Town. Ganyan, kapag kagugustuhin. Tapos pwedeng magde-day trip na lang sa Patong kapag kagusto. Tapos kung gustong bumalik kinabukasan, bumalik na lang ulit. Kasi dito parang ano siya parang medyo magulo siya. Though alam ko, guys don't get me wrong, alam po natin personally na ganito talaga siya. So tinignan lang din natin. So parang sabi ko, kung ang traveler ay isang maano siya, ma-eat, pray, love, matahi-tahimik, ganyan, introvert yung atake, ganyan. This Patong area is not advisable. Mas ma-Old Town. I think mas ma-Old Town yung the best option for you guys. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. At abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Phuket, dito sa Thailand, at dito sa Asia trip natin na to. Again, kung di pa kayo nakasubscribe at nakafollow sa mga ibang social media platforms natin, lalagay ko po dito sa screen. Again, Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!